Bawal Judgmental. Bagong linggo, ibig sabihin may mga bagong kwento at aral na naman tayo mapapakinggan dito sa Bawal Judgmental! Isnabera. Makipagkwentuhan muna tayo sa judge natin today. Abera. Sino yan? Hi mga Dawerkads, ako po si Mayan Gonzaga, taga Paranaque City. Ako po ay isang housekeeping team leader sa NAIA Airport. At kung palarin man po na manalo, nais ko po sanang magtayo ng isang maliit na negosyo gaya ng mga cleaning products. At para na din po sa pamilya ko, lalong-lalo na sa aking anak na si Mia Angela. Salamat po! Let's welcome Mayan Gonzaga of Paranaque City. Hi, May! Ang palayaw niya, May. Hindi po. Hello, May. Mayan. Mayan. May asawa at may anak. Meron po. Opo. I-shout out mo sila. Binawati ko po unang-una yung asawa ko po. Yung sumama sa akin ngayon. Tsaka po yung anak ko na nandyan sa bahay. Actually, may sakit siya ngayon eh. Opo. Binabati ko din po yung mga pamilya ko nasa Cavite, si Imos. Tsaka po yung mga katrabaho ko dyan sa NAIA. Salamat po. Ayun ang gusto ko itanong. Anong trabaho mo sa NAIA? Housekeeping team leader po. Sabihin, may hotel ba doon? Wala po. Oh, hindi, yung housekeeping, yung mga naliligo. Hindi po. Mga naglilinis sa airport po. Ano? Mga naglilinis daw sa airport. Nagliligpit. Housekeeping din ang tawag? Akala ko lagi pag Housekeeping. housekeeping, may mga kumot. Sa hotel, di ba? Asa yung asawa mo? Nandyan po. Saan? Saan? Okay. Ayun. Ay. At sabi niya, magnenegosyo daw siya pag nakuha niyo yung jackpot natin dito. Yes po. Ang negosyo niya ay mga Cleaning products po. cleaning products. Sa loob Very ng good airport? yan. Hindi naman. Magnenegosyo. Sa bahay. Anong maiden name mo? Po? Maiden? Wala po. Wala. Parang kasi Madonna. Yung nasa birth certificate. Nung dalaga ka, ano? Hindi, kung saan kayo Hindi yung pa po asawa ako mo. kasal. Anong last name mo nung dalaga ka? Hindi pa raw siya kasal. Ay, hindi pa kayo Opo. kasal. Pag nakuha niyo yung jackpot, saka pa lang. Sana po. Ano apelido nung magiging asawa mo? Rueles po. Rueles. Rueles. Oo. Naku, magpakasal na kayo dahil ang jackpot na naghihintay sa inyo dito ay 100,000 pesos! Merry Christmas! Ito na yung mga pakialamero nating mga kapitbahay. Okay. Hoy, neighbors, sino ba yung kikilatisin dito si May? Ito na po, Ate May. Kilalanin mo na ang mga choices natin today. Tower Cats, pasok! Aber? Mga Tower Cats sa letter A. Ako si Erica Ann Luna, naniniwala sa kasabihang pag may gusto, maraming paraan. Pero pag ayaw, madaming dahilan. And thank you. Tama. At kilalanin naman po natin sa letter B. JP De Guzman po, naniniwala sa kasabihang walang masarap na pagkain na hindi mahirap lutuin. Totoo yun. Tama yun. Ang susunod ay si letter C. Hello mga Dower Cats, ako po si BJ Tolitz Forbes mula po ng Angono, Rizal at ang aking po kasabihan. Kung ano ka ngayon ay bunga ng pangarap mo kahapon at kung ano ka bukas ay bunga ng pangarap mo ngayon. Tama. Ito naman po sa letter D. Ako po si Atong Redillas, naniniwala sa kasabihang huwag mag-i-invest sa jowa kasi nawawalan sila ng interes. True to life, patok ha? Sabay Fernando po ko eh. Yes. Okay, May. Ikaw ba'y pinanganak ng buwan ng May? Hindi po. April po. April. Dapat April Advance na Boy ang mag-isip. pinangalan sa'yo. April Advance Boy. mag-isip yung magulang. Dapat April Due date Boy. daw niyo po kasi May. Kaso, pinangalan ko April. Nakilala na natin mga choices. Ano tingin mo ang tanong?
Meron kang... Feeling ko po, Hindi, mamaya ko na, Anel. Mamaya mo na sagutin. Papakilala muna natin na ito'y round number Ang round 1 ay hatid sa atin ng TNT. Mga Dapper Cats, i-register nyo na po ang inyong TNT number to get free 3 gig. Ayan mga Dapper Cats, iscan nyo lang po ang QR code sa screen o pumunta sa smart.com.ph/singred. Let's Eto na nga. Ano sa tingin mo tanong? kasi si BJ po, dating child star din siya. Siya lang po yung namukhaan ko sa lahat. Pero baka sino-sino sa kanila yung mga child star. Okay. Tapos, wala kang kadudugtong? Kunyari, may dudugtong ka. Kunyari, tama Sino-sino yun. sa kanila mga child star na Hindi patuloy? nagpatuloy na Ano? mag-artista. Hawig naman, Jo. Hawig Okay. naman yung ginawa niyang tanong. Pero May, eto ang totoong tanong! Merry Christmas! Sino-sino sa kanila ang child star noon na may children na, ngayon, dating child star ngayon, sila na yung may children. Ibig sabihin, 2 or more na ang anak nila. Kayo ba ni Mr. Ruales? Ruales? Rueles, may child na kayo? Magsi 6 months na po. Oh, isa lang. Isa pa lang. Isa Okay. pa lang. O ano, pagpipilian mo, pakilala namin ulit sa'yo para mas manariwa sa'yo na nahahalata niya. Narito muli, letter A, Erica. Letter B, JP. Letter C, yan yung si BJ. At sa letter D, si Atong. Okay. May, kung gusto mo lang na puhunan doon sa negosyong naiisip mo, pwede na itong 50,000. Hawakan mo, sa'yo na yan. Pero, ingatan mo rin kasi bawat maling sagot na sasabihin mo may katumbas na halaga, meron tayong 10,000, meron 20,000 na deduction. Kaya protect your money, May. Ito na yung oras na pipili ka ng dalawa sa sagot mo. At yung dalawang mapipili mo, final judgment mo na yan. May, okay? 10 seconds. Go, darling. Letter A, si Erica, at saka si letter C. A and C, Erica and BJ. Step forward, please. Anong pinagbasihan mo? At nagkukrus ka? Anong pinagbasihan mo? Ano nga ba? Wala, pakiramdam lang. Ramdam ko lang. Gut feel lang. Kanina pa niya talaga kilala si BJ eh. Una nga natin kausapin si BJ. Friends! Ang Tama ba si May na pinili si BJ? Minus 10,000 agad. May ano ba yan? Pahingi. Buena mano. Oo. 2 or more. Ikaw ba, BJ, may anak ka na? Meron na po, kaya lang isa pa lang. Isa pa lang. Isa pa lang. So, ilan ang gusto mo pa? Isa pa lamang po. Hindi, kung ikaw. Hindi pa na pag-iisipan. Kung ikaw. Kung sakali, ilan pa ang gusto mo magiging anak? Ikaw, siyempre sa future. Sa ngayon po, medyo mahirap kasi dahil yung aking baby na-stroke nga po. So, meron siyang sakit ngayon and may seizure disorder sa medyo nag-aalangan pa pong sundan. Ilang taon na ba? 3 years old po. Nung 1 year old siya na-stroke. Na-stroke? Opo. Parang kailan lang, di ba may mga topic din tayo mga batang na-stroke? Yes po. Paano na-stroke, Tolites? Anong nangyari? Nag-seizure po siya bigla. Then dahil sobrang tagal niya nag-seizure kahit sinaksakan na siya ng anti-seizure sa hospital is hindi pa rin nawala yung seizures niya. So nawalan po ng oxygen yung utak kaya po siya na-stroke. Kung ano po yung dahilan ng pagkaka-seizure niya hanggang ngayon po, inaalam pa rin po namin. Nagpapa-genetic test pa po kami and iba pang mga test. So hopefully, samahan niyo po kami sa prayers na maging maayos na po si baby. Pero Pray natin yan. Anong pagbabago sa bata? Meron na ba kayo nakikita? Tapos ang doktor, yung chance, gaano kalaki or
Sa ngayon po kasi wala pong makapagbigay. It's a case-to-case basis daw po talaga. Depende dun sa bata. Pero sa ngayon po, kahit sobrang konti lang yung mga nagiging improvement, masaya na rin po dahil po kasama namin si Baby. Hindi siya kinuha sa amin. At nakikita namin na nagiging inspirasyon sa buhay ko para maging malakas sa araw-araw. Yun ang po importante. Ano ba yung seashore? Paano seashore? Seashore, di mo alam? Seashore, tabing dagat. Naku, malinaw. Seashore yun! Seashore yun! Teacher yun. Yung nagtuturo sa eskwelahan. Pwede yung Teacher yun! Teacher! Sorry. Seashore, yung panggupit, bunting. Seashore yun! BJ. Best po. Napanood mo ba yung episode na tungkol sa mga stroke? Mga na-stroke. Yung bata pa na stroke. Last week. Baka po yung nanay ko napanood. Maganda kasi yung topic na yun, Joey, no? Kasi binanggit nung resource Person natin si natin, Doktora something. na Nakalimutan ko tungkol sa pangalan. meningitis. Na, ano ba sabi ng doktor niyo? Negative na po siya sa meningitis, hindi po meningitis okay. yung kanyang ano. Pero saan daw galing So yung mga genetic seizures? naman. Sabi niya may posibilidad. Pwede daw. Yun po. Baka po, yun po yung next po namin na ipaparan po na test yung mga genetics. Meron na ba sa linya ng pamilya niyo na nagkagano? Wala po eh. Wala rin kaming ano kaya... Saan galing Sakit yun? sa puso or mataas na dugo? Hindi daw po. So, itetest daw po. Pwede daw po sa Sige nga, yung malalim nga. compatibility or... Hindi siya. Yung ano. Pero to like, paano mo hinaharap ngayon yan? Siyempre, yung paglabas pa lang ng bata, unang-una, salamat, eto siya. Lumabas, buhay, tapos ngayon may sakit. Paano mo hinaharap yung ganyan? Paano mo, kayong dalawang mag-asawa, paano kayo nag-uusap tungkol sa bata? Napaka-ano lang din po, napaka-blessed ko lang din na binigyan po ako ng strong na misis na asawa. So, give and take lang po dahil hindi sa lahat ng pagkakataon malakas tayo eh. So, hindi lang pwedeng magsabay na parehas kaming mahina sa sitwasyon. So, hatakan din pataas. Nag-ano rin kami, naghahatakan din para magkaroon kami ng lakas ng loob harapin. And syempre, dasal lang po. Napaka-importante na humingi tayo lagi ng lakas ng loob sa Diyos at maging positibo lagi ang pananaw. Kahit ano man ang nangyayari. Sana gumaling siya. Yes po. Pwede mo mapanood yan sa ano yun? Sa YouTube. Ito, March 16. Yun ang paksa. Topic Sige po, natin. babalikan ko po. Ang topic namin ng puro mga bata na Hindi, na-stroke. nakakagulat kay BJ. Mga ano nun mga 6, 7 years old. Oo. Ito 3 Mas years bata old. pa. Ito, batang-bata. Oo. 1 po siya nung... Baka makatulong sa'yo. 1-year-old Salamat, lang Boss nung Joey. inatake. Hala. Tsaka nung inatake siya, wala siyang kahit ano, walang lagnat, walang ubo, walang sipon. Ayun, ibang klase yan. Ang mahirap, Panoorin mo yan sa YouTube, March 16. ang mahirap Sige kasi po. doon, hindi dumadaing yung bata eh. Baka informative no mga sinasabi ni Doktora doon. Ano? Halika na, manood na tayo. Huwag muna ngayon, pag-uwi na lang. Dali lang naman. Gaya yan, Jay, paggaling niya, siyempre gagaling naman yan. Anong pangarap mo doon sa anak mo? Hindi ko pangarap maging child star. Sa akin, kung ano pong gusto niya, mahirap sa akin po. Basta masaya siya, basta sa akin naman, gagawin ko kung ano yung makakaya ko bilang isang ama, kung ano yung gustuhin niya man eh. At sa akin, kahit konting improvement lang, makita niya lang yung ganda ng mundo, ma-appreciate niya lang, makilala niya kami, okay na po sa akin yun. Kahit ganong klase ng improvement lang, masaya na po ako doon. Siyempre, lahat support, ng magulang. support. Oo, yung lahat ng magulang. Pero siyempre ngayon, panayan check-up, gamot. Opo, parang ano. Medyo malaki ang gastusin. Ayun nga po. Nagtatrabaho ka ngayon. Yes po, opo. May trabaho po. Tapos showbiz. Buti meron po mga guestings. Pwede Pag ba nagipit ka, pwede mo isang latong nasa leeg. Oo nga. Alam mo yan, pag... Sa sanla agad. Gusto ni Tito Alan mo yan. Oo, yung mga ganyan. Ganyan ang mga style niya. Hoy! Pero Jacob, kayo. Kumandang lalaki ito, ha? Totoo. Kasi lahat na nagiging tatay nito sa showbiz nung puro pogi eh. Siya lang talaga yung ano eh. Wow! Ang tatay ko po, lagi ko pong tatay nung ako yung bata. Kaya po, ganun talaga. Si Kuya Jose po talaga, lagi ko tatay nung ako po yung bata. Kaya po, Kaya pala may mga naiwan pa rin. Uy. naman na po eh. Naman na. Pero alam mo, nakakabilib ka eh. Ang tapang mo. Yan, tama. Kailangan yan. Oo, yan number 1. Yung sabi mo, kayong dalawang mag-asawa, kailangan maghatak kayo pataas. Hindi pa baba. Walang manghihina. Walang susuko. Tama, para Pwedeng sa bata. sumuko, pero bawal bumitaw. Opo, walang bibitaw dahil yung bata nga lumalaban, what more kami. Dapat. Message mo sa anak mo. Tama. Kung sakasakaling, parang pag napanood niya to. Janela. Babae. Yan, Janela. Babae pa? Yeah, babae po. Janela. Alam ko, napaka... Ano no? Hindi ako pwede maging, Basta, Janela, mahal na mahal kita.
And Daddy is always here for you kahit ano man mangyari. Napakabata mo pa pero napakarami mo ng pinagdaanan, napakarami mo ng sinurvive at pinapakita mo sa amin kung gaano ka-strong na bata. Kaya kami rin ni Mrs. is magpapaka-strong ng mommy mo, magpapaka-strong para sa'yo. And pag napanood mo na to at magaling ka na, sana maging proud ka rin sa aming mga magulang mo dahil kumbaga sama-sama nating nilaban itong pagsubok natin ito. So mahal na mahal kita, I love you. Thank you, BJ! Salamat mo. Thank you. Good luck. BJ. Ay, Pray lang, Brad. Dasa lang. Okay. Si Atong, hindi pinili, pero kausapin natin. Ang tanong! Hey, tama ba na hindi mo pinili si Atong dito sa round 1? Si Atong pala. Alam mo, may kwento lang ako. Tama ba ako, Atong? Ikaw yung iniwan namin ni Vic? Opo. Nung ini-interview namin. Kasi yung sumali sa That's ate my ko. boy. Nandiyan yung BTR. Little Miss Philippines. Hindi, sabi namin, ano nito, iwanan natin. Iniwan namin. Nagsalita mag-isa yan sa audience. Escort na lang sa Little Miss. Nagmonolog. May BTR daw eh. Ewan ko Patingin. At candidate number 8, Ryan Redillas. Wow. Kung ikaw ang tatanungin, anong masamang ugali ang gusto mong mawala sa mga tao? Anong masamang ugali ang gusto mong mawala sa mga tao? Yung pong hindi nag-aaway at saka po yung hindi nagbabarilan. Teka muna. Yung pong hindi nag-aaway. Artista ka na ba nun? Hindi pa. Actually, ang kwento niyan, yung una, ate ko yung sumali sa Little Miss Philippines. Escort ka? Escort ako. Okay. Tapos, tinanong nila, Boss Joey, yung ate ko, pinasama nila ako dun sa, nung tinanong yung ate ko, anong gagawin mo sa 1,000? Tapos sinagot ang ate ko, bibili siya ng TV. Tapos sinanong ako nila, Boss Joey, sabi ko, bibili ako, sinagot ang ate ko, bibili siya ng damit, tapos sinagot ko, bibili ako ng TV para lagi makapanood ng Eat Bulaga. Ayan. Ayun. At nakita niyo naman po, Little Mr. Pogi. Nung nanalo po ako, walang naniwala eh. Tama. Kaya next year, ginawa nilang That's My Boy. Kasi hindi Pogi yung nanalo. Ano yung nangyari nung iniwan ka namin? Bahala ka sa buhay mo. Ginanon ka namin. Iniwan niyo ako. Tapos mga 30 seconds, nakatulala lang ako. Tapos nag-recite ako ng mga poetry sa gitna. Pinagtripan nila ako. Nag-perform yan. Nag-perform mag-isa. Stand up. Ilan na anak ni Atong? Dalawa yung anak ko. Isang 16 years old. Tsaka isang magto 2 years old. Miracle baby. Oh, Bakit? ang layo ng pagitan. Sabi kasi sa akin nung nanay, ako daw yung tatay. Milagro. So, 16 and 2, Atong. Tama ba, by the time you had your first child, yung panganay, 16, hindi ka na artista nun? Mahirap kasi yung definition ng... hindi na ako lumalabas sa TV. Oo. Kasi ang intindi ko kasi pag artista, pwede sa theater, pwede sa ano. So, yun. You were active. Active sa arts. Active sa arts. Oo. Pero hindi na ako lumalabas sa TV kasi hindi ako kasya. Grabe ka naman. Okay, so naabutan pa rin yung bilang an artist, no? What do you mean? Ay, sabi mo, at 16, yung 16-year-old mo, inabutan ka bilang artista sa entablado. Directing na ako. Directing. Tapos, minsan kasi, di ba, nag-guest din kami. Atong, sa anak mo na may gusto ba siyang mag-follow ng footsteps mo na maging artista rin? Feeling ko yung panganay gusto eh. Kaya lang, kailangan magtapos muna ng pag-aaral. Ang iyong panganay ba ay lalaki o babae? Lalaki. Ayan, Parehong sa lalaki picture. yung anak ko. Ayun, no? Ayun. May awareness siya. Ano pangalan niya? Robin. Robin! Robin. Si Robin, may awareness ba siya na, yun nga, dati kang naging parte ng Eat Bulaga at naging child star ka? Oo, kasi meron pang yung mga channels na nagpapalabas ng mga lumang pelikula. Minsan, pag sumakay kami sa bus, nakikita ko pa yung sarili ko, ganyan. At saka sa mga terminal ng bus, kilala pa ako.
Mga ilang taon yung mga nakakakilala sa'yo? Yun na lang yung mga nakakilala. Kasi alam niyo naman, artista kami nung panahong hindi pa uso ang remote control sa TV. Wala pang lipatan. Wala pang lipatan. Tutok pala. Yung pangpihit, yung 10 centavos. Pag nasisira. Pero mayaman ngayon yan, ha? Temo pangalan, Datong. Di Datong! Oo nga naman po, Joey. Letter number. Akala namin buong pangalan mo yan. Datong, anong pinakakabalahan mo na ngayon? I'm a teacher. I am an online teacher. So, nagtuturo ako sa mga foreign students. Mm-hmm. And ikaw, kung bibigyan ka ng choice, halimbawa sabihin ni Robin, Dad, I wanna follow you in your footsteps, pero either arts or sa pagtuturo, anong i-advise mo sa kanya? It's the same thing eh. Kasi yung actor at saka yung teacher, parehas lang yan. Yung actor, meron kang sariling storya na gustong sabihin sa mga tao. Diba? Kakabisaduhin mo yung lines mo, saka mo ibibigay sa mga tao. Ganon din naman yung teacher. Kakabisaduhin mo kung ano yung tuturo mo, at the best way possible, tsaka mo siya ibibigay dun sa mga estudyante mo. So, more or less, parehas naman yung art. Pero Atong, bumalik tayo dun sa nung panahon na ikaw ay child star pa. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na bahagi ng pagiging child star? Most memorable. Dami yan. Marami. Yung isa lang. Pili ka lang ng isa. Alam mong memorable talaga. Magaling pa rin mag-react. Uy. Artista eh. Paano ko naman sasabihin? Ang first kiss ko si Aiza Sigera. Ayun, si Direk Ice. Ang first kiss. Joke lang, Ice. Laging lokohan. Ayan o. Actually, we won the same year. 1987, Aiza won sa Little Miss Philippines. Doon sumali yung ate ko, tapos doon ginawa yung show na Little Mr. Pogi. First Little Mr. Pogi. And the only Little Mr. Pogi. Child star. So, ilang taon ka nung nakabili ka ng sarili mong TV? Yan. That same year ba? Siguro, oo. Agad-agad? Pero hindi ko naman sarili yung TV. Gamit din ng tatay ko. Mas madalas nga gamit niya kaysa gamit. Ano pa yung mga binili mo sa premyo mo nung ano? Oo. Maliit pa lang mga premyo noon. I remember 5,000 lang yata yung Uy, pero nung grand panahon na prize. yun, Grand finals. malaki yun, ha? Malaki na. Malamang, nanay ko lang din ang bumili noon. Wala akong alam yun. Pinang grocery. Wala akong alam yun. Malamang nakupitan ka nga, hindi 5,000. Oo, parang mga ano yun. Grand final. So, Yun lang ang 10,000. dineclare sa kanila. Oo, yun lang ang sinabi sa kanya. Malaki na rin ang premyo, mga 50, 100, gano'n. Binigyan nyo pa ng isipin to siya. Sa ngayon, meron ka bang interest na bumalik sa pag-arte sa telebisyon o kaya sa pelikula? Siguro yung interest, yung want, minsan pag kulang ako ng pambayad ng bills, yun lang talaga. Pero I also do stand-up comedy. Minsan pag wala akong... Hindi kami natin. Saan yan, Atong? Sa ibang clubs, and normally kapag may mga corporate shows, they would invite you to... So the performer in you, nandyan pa din? Oo naman. Hindi naman pwedeng mawala. Minsan hinahanap ko, sumasagot naman siya. Nandiyan ka ba? On call ba rin, ha? Oh. Well, Atong, maraming salamat. And salamat very good to see you again dito sa Eat Bulaga. It's nice to be back. Thank you, Atong. Thank you, Atong. Kausapin naman natin si JP, hindi pinili. Ay, si JP. Si Erica sa letter A. Isa pang pinili ni May. Tama ba si May na pinili si Erica? Ano ba yan? Sabi ni laki ng nabawa sa kanya. Sabi ni May, oh no, ang sakit. Wala kang tinama. Hello. May pag 20. May 20 ka pa. Hula lang. Maaaring hindi mo na mahala. Sino yan sa TV? Si Erica. Ay, namukhaan ko po sa... Yun ang tanong, ilang taong ka na ba? Ilang taon ka na raw, May? 32 po. Oo, yun na. 22. 32 po. 32. Yes po. Oo, inabot. Si Erica, inabot. ilang taon? Ilang taon ka na, Erica? Same. 32. Oo. Hindi mo kilala Same yan? po. Sige, magpakilala ka, Erica. Paano ba? Ikaw na ang kantahin mo. O kaya Atong. O, kantahin mo na lang. Atong, kailangan ko ng partisipasyon mo. Lagi na lamang bang bughaw
ang panaghoy ng langit Taray. sa karagatan. Oh, Kirara. Yun. Siya si Kirara. Siya si O. At si Kirara Atong ang gumawa nung kanta. Kirara mo na ngayon. Hindi, si Dixon. Yan, Atong, alam lahat, matitims. Si Kirara. Ilan na anak mo ngayon? Hello. Isa. 3-year-old. Si Ellie. Ayan, baby boy. Ayan siya. Yun. Ayan po. Namimiss mo showbiz? Oo, kuya. Kumbaga parang yung, siguro ngayon, di ba, katulad nung nasabi ko noong 2021, if ever nababalik ako, ang gusto ko, talk show. Kasi, alam mo yun, kumbaga multimedia, ganyan. Tapos yung relation na pwede mong mabuo, di ba, connection with your guests, ganyan. Yung ganon. Ano nang pinagkakabisihan mo ngayon, Erica? Ngayon, operations director po ako ng isang... Doktor na? Director pa? Hoy! Grabe naman yun! Grabe naman yun siya! Operations director ng isang virtual assistance company based in US. Ayan. So, ayun po. Nung uminto ka sa showbiz, ano to? Talagang pinlano nyo na ng parents mo? Kailangan tumigil dahil kailangan mo mag-aral o basta nahinto na lang bigla? Yun, pinili ang pag-aaral. Mas pinili yung sure na pathway, ganyan, na tipong tapusin ang pag-aaral, talagang magsanay, tapos yun, i-practice kung ano man yung mga natutunan sa school. Okay sa'yo? Sa Kasi sa harapan ng showbiz na yung edad mo. Okay naman po. Yung Kirara kasi masasabi ko na 3 years of my life nung bata ako, talagang masasabi ko na iba po talaga yung naging experience. Lalo na nung time kasi na yun, talagang yung mga shows ng tape, talagang meron kaming reunion every December. Yun nga yung Christmas parties natin before. So yun yung masasabi ko na parang nakakamiss, syempre yung bonding and everything. Pero I'm really grateful and thankful that I was able to experience those things with you guys. And happy ako kasi hindi nakakalimot ang Bulaga. At dito din naman talaga ako nagsimula. Alam mo yan. At hanggang ngayon, gwapo ka pa rin talaga. Yun, alam na nila yun. Huwag na natin. Sorry. Pasensya na. Pero para doon sa mga hindi nakapanood ng Kirara, ano ba ang istorya ng Kirara? Paliwanag mo. Okay, Indian seat muna tayo. Charot. Hindi, talk show nga siya. Maganda istorya na. Bakit Kirara? Bakit Kirara? May story yan. Nasa StoryCon kami. Pero bago ang Kirara ha, may backstory pa yan. So, may backstory kasi Little Miss Philippines muna 1996. Ayun muna. So, dun muna ako nang galing. Umabot tayo sa Grand Finals. Tapos... nag-Little Miss ka din. Yes po. Tapos, ang tanong sa akin ni Tito Joey, bakit ka sumali sa Little Miss Philippines? Ang sabi ko, kaya po ako sumali sa Little Miss Philippines dahil gusto kong makita sa TV. Patanong. So, si Tito Joey parang sabi niya, biglang bumagsak yung eroplano. Nag-joke na siya ng ganon. So, sobrang iconic for me, ha? Hindi ko makakalimutan yung moment na yun with Tito Joey kasi, kumbaga, parang talagang tumatak siya sa akin kahit na 6 years old lang ako during that time. And after nun, 2 years after, ayun na. Ito na ang tape office. Nagtanong na kung gusto mo bang itry, ganyan. So, nasa story conference kami, pinapili ako, ano ang gusto mong pangalan, Kirara ba o Rosenda, ganon. Pinili ko yung Kirara kasi feeling ko mas tatatak siya sa mga tao. And iba siya. So, kumbaga parang yung Kirara na yun, ano siya talaga, masasabi ko talaga na hard work siya ng isang buong team na kahit bata pa lang ako, sobrang aware ako kung gaano kagrabe yung effort ng lahat. Tungkol saan ang Kirara? Tungkol siya sa isang bata na supposedly American siya. Anak siya ng isang Black American sa isang babae na, basta anak siya ng isang American, ganon. Tapos, nung pumutok ang pinatubo, naiwan siya sa, parang lying in. Sa bulkan? Hindi. Sobrang galing nun kung sa bulkan ako naiwan. Pero hindi, Paula, hindi. Okay, naiwan siya sa parang lying in clinic na ang nagmamanage nun, ang mga nurses, midwives, mga aita. So, imbes na mamulat siya sa totoo niyang, totoo niyang lahi na yun nga, Black American siya, ganyan, pinalaki siya ng mga katutubong aita. So,
sobrang ganda din po ng naging impact nun sa akin kasi nagkaroon ako ng, nagkaroon ako ng ibang perspective when it comes to relating to different tribes dito sa atin and culture. Na-expose talaga ako. So I'm really thankful for that experience kasi talagang napunta pa kami sa Porac, Pampanga para lang gawin ang mga eksena namin Ilan taon ka niyan? 8 to 11 years old. 8 to 11 years old. Yes. 3 years tumakbo? Opo, ganun siya katagal sa ere. Bago mag-Eat Bulaga, ayan, 11:30 to 12, yun ang aking time slot. Tsaka siya pala namili ng pangalan, galing. Kasama ang Kasi hindi full sa team. pangalan niya, Erica. Oh. Wow. Naano ka ba nun? Na-bash ka? Or gusto mo na bang bashing nun? Or what? Meron ng mga Wala pang asaran. social media. Oo. Wala pang social media, kaya mas malala siguro yung take ng mga asaran. Nung una, kapag nakakakita, lalo na sa school. Yeah. Kasi kumbaga parang biglang isang araw nagulat na lang yung mga classmates ko. Pagpasok ko, kasi all natural yung pagkakulot ng hair ko eh. Oh. Talagang monthly yun halos. Kinulot yung hair ko for the show. Okay. So, syempre ako, gusto kong maging natural din yung dating niya. Instead of wearing a wig, mas okay sa akin na, sige, kulutin natin. So, pumuti ka na ngayon. Makeup lang yun, Ah, Kuya okay, Jose. sorry. Parang hindi mo naman alam. Sorry. Masyado ka dyan. pero kumbaga parang nung time na yun din, eye-opener din siya kasi during that time, ang laging sinasabi kapag maitim, kapag kulot, ganyan, parang binubuli yung mga batang babae na pag maitim, pag kulot, kamukha mo si Kirara, pangit ka, ganyan. Parang ganun. Pero kumbaga parang nabago yun, di ba? Kasi kumbaga mas nagkaroon ng awareness, ng eye-opener ang mga tao na hindi nawala sa kulay yan ng tao. Laging nasa tunay na ugali ng panloob. Kaya nga Kirara, ano ang kulay ng pag-ibig? Ganyan. Yun ang buong title ng aking show noon. So, ayun po. Ganda. Pang ano nga talaga siya, talk show? Oo, pang talk show talaga. Nananawagan mo ako? Pang talk show talaga to. Nanawagan? Pero malaki ba ang naitulong ng Eat Bulaga o ng show mo na yon sa nung pumapasok ka na sa trabaho mo, nag-umpisa ka na sa karir mo? Oo, kasi po, kumbaga parang sa advertising or marketing, kasi advertising and marketing practitioner tayo, kumbaga parang yun yung masasabi natin na branding or recall and retention ng Kirara sa akin. Kumbaga, nakadikit na siya sa akin. And malaking tulong yun kasi iba yung impact, as I've said a while ago, sa mga tao nung show na yun. Kasi hindi lang siya tungkol sa drama, pero kumbaga parang ang dami ding nakarelate dun sa show. Kasi kumbaga tungkol din siya sa tagumpay, tungkol sa pighati, iba't iba. At ang tagal, 3 years. No? Yes. Kilala mo pa ba kung sino yung mga tatay at nanay mong gumanap? Ay, opo. At hindi nawawala ang aking communication sa kanila. Ang totoong nanay ko po dun sa show ay si Inay Ami Austria. Siya si Ima. Tapos si Caporoy, kung naalala niyo yung pangalan na yon, siya ang aking itang, si Gov Daniel Fernando ng Bulacan. Ayan. Ganda ng cast, no? Maganda. Opo, maganda. Parang nakita ko si Lara Morena. Ano siya dun? Hindi, si Aya Midel yun. Aya Midel ba yun? Aya Opo. Midel. Ano po siya? Siya po ang partner doon ni Caporoy. Nanay ko siya, kinupkup nila ako. Sila yung mga aitas na kumupkup Uy, sa ano akin. na nga ba nangyari doon sa istorya na yun? Nakita mo ba yung totoo mong magulang? Pwede ba kwento ko yung buong 3 taon na istorya? Nagkatagpo kami ni Ima, yun nga si Ami Austria, eventually sa mansyon ni Tita Sandy Andolong. Mayaman na sila. Mayaman si Tita Sandy Andolong, tapos maid niya doon si Tita Ami. Tapos doon kami Ay, abangan nyo na lang po. Bago mag-Eat Bulaga. Bago mag-Eat Bulaga. Bukas. 11:30, abangan nyo. Bukas, March 28, mag-air po. Charot! Oh, shoutout mo yung anak mo. Hello, Ellie. Hi, Mommy's here. So, ayan anak, I love you so much and I hope I am making you proud. Ayan. Thank you, Erika. Thank you, Maraming salamat. Thank you, Ika. Kirara. Eto ngayon. From black, we go to blue. Oh. The blue. Black to blue. Okay. Black and blue. Kinuwento ko kay Ryan kanina. Blue yan, si Blue. Siya pala! Si JP de Guzman. Hello. Hi, JP. What's up, bro? What's up? Ilan na ang anak mo ngayon, JP? Meron na akong 3 anak. Sa pagkakaalam mo. Uy. Ano ba? 3. How old are they?
They are 15, 14, and 11. 15, 14, Malalaki na. and 11. Yeah, all boys. Oh, yung sinasabi ni Tito Joey kanina na Blue. Initials. Blue. Oh. Aware ba yung mga anak mo doon sa project mong Blue? Actually, hindi na siguro nila nakikita kasi wala naman ako nakikita sa YouTube ng Blue. No? Pero sa YouTube or sa ibang mga streaming services, meron naman yung ibang movies ko na Ibang lumalabas. performances. Oo. Oo. So, minsan napapanood nila, minsan nakikita nila, tapos sasabihin namin, that's me. Or my wife will say, oh, that's your dad. Tapos Ano reaction pag ganun? Wala lang. Wala lang. Parang okay lang. O sige, Okay. Okay. Initials yun eh. Ano yun ulit, JP? That's Bernardo Lorenzo Ulysses. Yun. Blue. Si Boss Joey, alam na alam pa yung mga ano. Kasabay po yun nung mga black and white pa yung TV at wala pang mga remote control. Yung palabas nyo. Pero ang naaalala ko, Flor de Luna. Wala ako sa Flor de Luna. Kasabay ng Flor de Luna ang Blue. Yun. Kaya pala. Ako naman, ang maalala ko kay JP, parang nanalo siya ng Best Child Actor sa Saan Darating ang Umaga. Yes. Nanalo po ako ng una kong FAMAS for Saan Darating ang Umaga. Yun. Yes. But then, JP, parang pagdating ng teen years mo, you decided to, was it your decision to leave the industry for a while? Well, it wasn't really a decision. More like we just eased out of it because, of course, after That's Entertainment, I went to college. Alam mo naman, dahil magkasama tayo dun sa doon, kung saan man yun. Ibang kwento na yun, bro. So, I went to college, I studied, tapos I went back into the industry somehow, through other means. Kasi mamaalan, Boss Joey, we went to college together. We were part of organization na media. Pero rin. kami, mga taga-buhat na mga ilaw, mga ganyan. It was a conscious decision on your end, pumunta off-cam naman? Yes, to be off-cam naman, to be behind the scenes. Bakit? Ba't yun ang napusuan mo? I guess it was just a natural progression, no? Siyempre, alam mo na kung ano yung feeling nung nasa harap ng camera. So, tingnan naman natin ano yung buhay dun sa likod ng camera doing all these other things, no? Yon. Sa mga anak mo, walang nag-aartista? Yung mga anak ko, hindi kasi sila marunong mag-Tagalog. Hindi ko alam bakit, anong nangyari sa kanila. Puro English? Oo eh. Laking problema. Dali natin sa Hollywood. Baka doon po pwede. Kasi gwapo yung isa, Oo, puro lalaki. Makuha pa nga lang yung alam sabihin sa Tagalog. Bigyan mo na lang sila ng mensahe sa Tagalog. para masimulan natin. Alright, so Mateo, Lucas, Zach, alam nyo naman na mahal kayo ng tatay nyo at mag-aral kayong mabuti at gampanan nyo ang inyong mga responsibilidad at patuloy ko kayong aalagaan at susuportahan sa kung ano man ang gusto nyong gawin sa buhay. Thank you very much, JP. Ang pangalan ng mga anak Thank you. mo, JP, mga evangelist ba yun? Tama? Well, kasama po kami sa isang Catholic Charismatic Community, which is Elim Community. So, sanay naman silang umakyat sa entablado kasi minsan na pag hindi naman nauutusan o na umaakyat sila entablado bilang serbisyo sa Panginoon. Mateo, Lucas at Zach. Naiba lang si Zachary. Ayun. Alright, thank you very much, JP. Thank you, JP. Thank you. Thank you, bro. Mabalik tayo sa'yo, May. Ilan pa? 20,000 na yung pera mo. Wala na. Try nating doblehin yan dito sa Round 2! May kailangan mo ng piliin ng the one para mag-times 2 ang pera mo. Pwedeng maging 40,000 yan. Pag tinamaan mo yung the one. Tama. Pero pag hindi mo napili ang the one, minus 10. Ay, wag naman. Ito, May, ang hahanapin mo. Ano? Ayan. Naging director ng theater play. Parang nadulas kanina. Ay, tingnan ko memory mo. Sige. Okay, go. 10 seconds. Go.
Yan, dapat nakikinig ka kasi. Oh. Letter D. Letter D. D. Atong. Step forward, please. Friends, diretso na tayo kay Atong. D, dahil D ba, direct? Atong, are you the Magaling moment na yan, naheaded ng RC Cola Mega. Pag nauhaw pamilya, mag-RC Cola. May sarap na di nakakabitin sa presyong sulit dahil basta RC Cola, masarap! Direk! Yun naman panay. Confirm natin. Direk Atong, tama nga ba? Ikaw ang nag-direct sa mga theater play? Yes, kasi nagtuturo ako sa UP Manila. Yung course kasi namin, Philippine Arts. So nagtuturo ako, yung kasama ko yung mga estudyante ko. So ako yung nagsusulat at nagdedirect ako ng mga plays namin sa UP Manila. Wow. Thank you very much, Direk Atong. Thank you po. Okay, congratulations. Uy, naging doble ha. Opo. Tinanong ko, hindi mo natandaan, hindi raw. Natsambahan niya. Okay. Basta Medyo sinabi kasi niya parang kanina related sa kanya eh. Okay. Pasalamat ka na lang. Nagpapasalamat po ako sa Itbulaga, sa mga staffs, tsaka sa mga hosts ng Itbulaga. Ay, wala yun. Maraming po salamat sa inyo. Thank you rin, May. Congratulations sa iyo. Ikaw at ang lahat ng choices natin today tatanggap din ng gift pack mula sa Albatross Disinfectant Spray. Isang proudly Pinoy product. Ito ay malupit sa germs at wais sa bulsa. Kaya spray mo na. Spray mo pa. At kasama sa naghahati ng bawal judgmental ang Bioderm Bloom. Ang sabon na Bioderm sa germ at skin protection, may floral fragrance pa, kaya iwas germs na, blooming pa. Yeah. Okay. Maraming salamat sa mga Dabarkad sa kakwentuhan natin ngayong araw. Ang bilis nga naman ng panahon. Ang mga child stars na napapanood natin noon, abay may sarili ng children ngayon. Masaya kami na makumusta namin kayo ngayon. Okay, up next, bisyo naman. Nating maghatid ng swerte sa One for All for One. Lahat ng yan mangyayari pagpabalik ng Bulaga! Congrats, May. Mag-uwi ka na. 40,000 pesos! Dabarkads, maging updated sa aming mga latest videos 24/7. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell button. 143 Dabarkads!